Philippine Coast Guard humarap sa iba at napakamapanganib na hamon. Hindi ito patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea, kundi matatawag itong isang mapanganib na operasyon. Ngunit kahit sa kabila ng bagong kinakaharap na hamon, kinakailangan pa rin umanong sundin ang pinakaunang misyon na ibinigay ng Pangulo. Sa video ito ating mapapanood ang paghatid, paglaglag o paghulog ng sari-saring humanitarian aid para sa Gaza Strip gamit ang Australian C-130 na isinasagawa nitong March 16, 2024 pa lamang, bagong-bago po. Ang nasabing impormasyon ay ating aalamin at talakayin ilang saglit na lamang. Ang Philippine Coast Guard humarap sa bagong napakalaking hamon na mas lalo pa umanong kaigtingin ng ahensya ang patrol operations upang maiwasang makapasok ang illegal na droga kasunod ng pagkadiskubre ng nagkakahalagang 122.7 milyong hinihinalang cocaine mula sa magkahiwalay na lokasyon sa karagatan at baybayin ng Visayas at Mindanao. Inatasan din ng mga tauhan ng Coast Guard ang lokal na mga mangingisda na iulat sa kanila ang kahina-hinalang hindi otorisadong aktibidad sa karagatan. Inutusan naman ng Coast Guard Admiral na si Ronnie Gelgaban ang buong tropa na palakasin pa ang monitoring sa mga barko na posibleng ginagamit sa pagtransport ng droga. Mahigpit ding inutos na magkipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police at local government units sa anumang illegal na aktibidad. Dagdagan at palakasin pa ang anti-illegal drug operations, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ngunit kahit sa mapanganib at panibagong hamon na kinakaharap ng Philippine Coast Guard, nanindigan pa rin sila na ipagpatuloy ang isinasagawang deployment ng mga tauhan sa West Philippine Sea, kasama ang mga tauhan ng BIFAR or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kahit na sa ginawang pagprotesta ng China. Komento naman ni Commodore J. Tarela, na isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, na kinakailangan pa rin bigyang tugon ang utos ng Pangulo na magtalaga ng barko sa nasabing rehiyon para mapangalagaan ang mga mangingisdang Pinoy laban sa pangaharas ng China. Kinakailangang siguraduhin maproteksyonan ang karapatan ng mga mangingisda, siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Wala kaming ibang intensyon, walang ibang layunin ang Philippine Coast Guard. Hindi kami nanghahamon kanino man, walang ibang dahilan kundi ang kaligtasan lamang ng mga mangingisdang Pinoy. Habang salaysay naman ang BIFAR, na mayroong 400,000 Pilipinong mangingisda na umaasa lamang sa West Philippine Sea para sa kanilang ikabubuhay. Ngunit nasa 175,520 metric tons lamang na isda ang nakukuha sa West Philippine Sea kada taon. Katumbas lamang ng 6 hanggang 7% fishing sector ng bansa. Ayon pa ng BIFAR, na ang Baho de Masinloc or mas kilala sa pangalang Scarborough Shoal ay isang traditional fishing ground ng mga Pilipino, lalo na sa mga mamamayan ng Zambales, Pangasinan at sa iba pang hilagang bahagi ng Luzon. Maraming dekada na ang nakalipas hanggang ngayon. At ito naman ang aktual na paghulog ng humanitarian aid sa Gaza Strip gamit ang Australian C-130 nitong March 16, 2024 pa lamang. Tara, panoorin na natin. Isa sa nais ng Estados Unidos at ang mga kapanalig nitong bansa na suportahan ang pangangailangan ng napakaraming populasyon ng mga civilian sa Gaza Strip. Kaninang hindi pa natatapos na bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israel. Nakikita po natin sa background video ang panahon na kanilang itinarga ang mga supplies. Sa katunayan, ang ginawang pagtulong ng Estados Unidos at mga kapanalig nitong bansa ay naka-12 beses na silang nagsasagawa ng humanitarian aid airdrop simula sa buwan ng March 2 hanggang sa kasalukuyan.